And good evening, good morning, good afternoon, kung anong oras ka man nandyan sa lugar mo ngayon. Sana nasa tamang posisyon ka, nasa tahimik, at sana papakinggan mo ng maayos tong isi-share ko sa iyo. Itong unang pag-uusapan natin, yun na nga, yung sabi ko sa post na i-share ko yung kung ano ba yung 5K elements 5K elements of successful internet business that generates millions of sales every year. Narinig niyo yung sabi kong successful internet business dito sa video na to. Hindi lang po ito more on internet business or internet business lang ang pwede makinig. So open po lahat itong video na to para sa lahat po, kahit offline ka man po, offline marketing, MLM marketing or solo business, mga ganon. Isa ka lang na isang business ka lang, pwede mo itong mapakinggan. And hope sana makatulong din ito sa negosyo mo. So, unang malalaman mo sa video na to, or video natin, ay yung secret information na nalaman ng mga tao na naging millionaire sa internet marketing. Kaya ginawa ko tong video na to dahil gusto ko rin na matulungan kayo. Kasi dati, kung naalala ko, dati nag-fail din ako eh. Nag-fail ako sa business ko dati. Kasi nga, share ko lang sa inyo ngayon. Isa kasi akong, by the way, pakilala mo na pala ako. Ako pala si Claire Barlizo. Isang helper dito ngayon sa Manila. Hindi ko nakahiya yun na helper ako dito sa Manila, syempre. Sa nakakilala sa akin, seryoso, totoo yun ang sinabi ko. So, bilang isang helper dito sa Manila, napakahirap talaga. Lalo kahit dun sa probinsya namin, mahirap din talaga na makahanap ka ng negosyo na pwedeng negosyo na mayroong mga elements na pwedeng makatulong sa negosyo mo, yung mga elements na pwede mong magamit, paano ba ma-improve or mapadami or mapaboom yung negosyo mo. Kasi kapag sa probinsya kasi, yung negosyo mo or nasa province or nasa yung maliit na negosyo lang, sabihin na natin na pag nasa solo ka kasi or nasa offline ka kasi, hindi sa minasama ko ha. Kasi share ko lang ito. Pag nasa offline ka kasi or nasa solo business katulad ng mga tindahan, tiyangge, bisikleta, mga ganun. Hindi mo siya ano bang tawag? Ano bang i-explain? Ano bang tawag ko doon? Hindi mo siya masasabi na makikilala ng lahat ng tao yung business mo. Dahil nga sa ganito, dahil nga sa maliit yung business mo, at isa pa, barangay mo lang yung nakakilala. Hindi katulad dito sa mga marketing, MLM, o mga marketing, MLM, mga ganun. Marami nakikilala. Pero sasabihin, share ko talaga sa inyo ngayon is yung sikreto ng community namin na pwede rin yung magamit sa business nyo, offline ka man, MLM ka man, na mga strategy na pwede mong magamit sa business mo. And congratulations, because most of people ay hindi magkakaroon ng chance para malaman itong mga secrets na ito tulad ng inuturo sa masa. So I hope you're excited. Excited ka na ba? Kasi ako, excited na ako mag-share sa inyo kung ano yung nalaman ko din sa community na to.
gusto kong gamitin nyo ito, itong mga bagong kaalaman na makuha nyo sa pagkuha ng mga goals nyo. Pero bago yun, meron muna akong isang question sa inyo na gusto kong itanong. Ano bang goal? Ano bang goal mo? Or ano bang goal nyo? Ano bang reason why? Or ano bang reason why mo? Bakit andito ka sa live ngayon? Ano bang nagtulak sa iyo para makita tong video na to? Or ano ba ang nasa isip mo ba, sabihin nating nalaking tulong na ba ito? Ano ba? So, tanong ko lang ulit, gusto mo bang kumita ng extra income? You can definitely do it. You can definitely do it. Gusto mo bang maging failure in full-time entrepreneur? Or, sorry, nabubulol ako ha, bago pa eh. Or gusto mo bang makapag-quit ka na ba sa trabaho mo and become your own boss? Definitely, you can do it. Dahil sa strategy na i-share ko ngayon, magagawa mo talaga yung mga goals mo. Ang goal mo ba magkaroon ng mas komportabling lifestyle? Of course, you can do it. Ang goal mo ba ay mabili ang dream car or dream house mo? Magkaroon ng time financial freedom? You can do it. You can do it as long as seryosohin mo at mag-invest ka ng oras at effort para pakinggan itong live video ko ngayon. Ang akin lang, stay focused and give this program 100% of your attention. Pero please, please ko lang po, hiling ko lang po sa inyo, wag nyo po sanang i-underestimate tong live video na to dahil importante po tong sasabihin ko dahil you can achieve the great things kapag in-apply mo itong mga bagong knowledge na matutunan nyo. So, simulan natin. 5K elements of a successful internet business that generates million of sales every year. Sabihin natin na, guys, isipin nyo lang palagi pag ganyan. Elements, pag sinunod nyo itong elements na to, yung limang elements, hindi ko man masasabi na eksakto nandyan na. Website. Na, so, element number 2 tayo. Element number 2 is sales funnel. Ito naman yung nagka-problema yung network ko. Nag-weak yung internet. Ano ba to? Okay. Ang request ko lang sa inyo, huwag niyong guluhin yung isip nyo, pakinggan nyo lang yung mga sasabihin ko. Kung mas maigi nga, guys, mas better na mag-take down notes kayo kasi makakatulong ito sa business niyo eh. So, ito na nga, ang tanong ko is, una, may dalawang tanong ako sa inyo, may dalawang topic sa inyo na pag-uusapan ngayon. Ito yung una, what is the 5K elements of a successful internet business that generate millions of sales every year? Pangalawa, what is a sales funnel and what is important for your online success or online business or offline business? Pwede mong gamitin din ito. So, ang ibabase ko lang dito is yung una is yung internet business muna. So, sabihin ko sa inyo guys, huwag nyo lituhin yung sarili nyo pagdating sa business, online business. Kasi ganito,
Sabihin ko sa inyo, internet business is very simple. Sobrang dali. Sabihin ko sa inyo na madaling-madali talaga. Pag open mind nyo lang yung sarili nyo, yung isipan nyo, open mind nyo lang sa inyo. Open mind nyo lang yung sarili nyo. At isipin nyo palagi na simple lang yung business. Lalo na pag internet business. Para lang din tong traditional business. For example, with a traditional business like fast food restaurant, merong mga key elements na kailangan para maging successful yung business na yun. Ito yung mga elements na yun. Siyempre, of course, una, customers. Siyempre, kailangan mo ng mga tao na papasok sa fast food store para maging customer at bibili. Wala ka na ba siguro nakita ang tindahan na wala kang customer, di ba? Pangalawa, store or system and process. Ito yung magsisilbing makina ng isang business. Ito yung system na mag-handle ng business, process at magta-transaction at ng mga transactions. Part ng system ng isang traditional business ay yung mga kitchen equipments, cooking tools, yung mga computer na ginagamit sa pag-take ng orders, at pati yung mga staff ay part din ng system ng fast food business. Ito yung nagpo-process ng mga transaction, at ito yung makina ng isang business. Number 3, syempre, hindi mawala yung products. Kailangan may some form of value na makukuha ang customers mo kapalit ng perang ibinayad nila sa business. Sa example natin sa fast food restaurant, ang products na binibili ng customers ay burgers, fries, soft drinks, etc., juice, etc. Sa online business, meron din mga 5K, mga K elements na kailangan. Ito yung 5K elements na yun. Una, traffic. Itong sa online business na to, meron din, itong mga elements ng online business, pwede rin ito magagamit sa offline business mo. Take note, pwede mo itong magamit sa offline business nyo or sa solo business. Pero much on, itong sa mga nakikinig ng mga online business, pwede nyo gamitin talaga ito. Mas suggest ko yung mga online business or gumagamit ng internet para sa business nila. Mas maganda itong na gamitin nyo din ito. So, ang 5K elements namin dito ay una, traffic. Ano yung traffic? Hindi yung traffic sa EDSA, ha? Let me explain. Pag may mga tao na nag-click at bumisita sa isang website na ginawa mo para sa business mo, ang tawag doon ay website traffic. In other words, traffic means website visitor. So, for example, kapag may isang tao na nagpunta sa website, business website mo, is equals yun, 1 traffic yun. 1 traffic equals 1 website visitors. Halimbawa, pag may 100 na tao na bumisita sa website mo, equals yun sa 100 traffic. 100 traffic is equals to 100 website visitors. Mas maraming traffic, mas okay. And there's why. Imagine, ganito guys, imagine, nagtayo ka na isang restaurant, tapos tinayo mo yun sa gitna ng gubat, o kaya sa gitna ng desyerto, kung saan wala namang mga tao na nagdadaan, nagpupunta, nagbibisita, namamasyal.
question ko lang, sa tingin mo, maging successful yung restaurant business mo? Syempre, hindi. Saan ba madalas makikita ang mga successful fast food business? O di ba sa mga mata-traffic na lugar? Sa mga lugar na laging may mga naglalakad tulad ng mga malls, airports, palengkes, city, malls, plaza, mga ganun, at etc. At marami pang iba. Na sa mga lugar na laging may traffic. Sa madadaming sasakyan na nagdadaan gaya ng mga intersection at busy streets, mga ganon. Sa online business mo, or kung inattach mo man yung offline business mo sa online business, sa internet, o ginawa mo ba siyang website, ganon din. Kailangan naging may mga taong nagpupunta sa website ng business mo. Araw-araw kailangan merong traffic, araw-araw laging may nagbi-visit. Dahil pag araw-araw maraming taong bumibisita sa website mo, at pag araw-araw may sapat na traffic ang online business mo, araw-araw ka ding may income sa business mo. Diba? Tama? Maraming strategies para makapag-traffic ng website mo. Matutunan mo yon kung magko-comment kayo dyan sa baba. Matutunan nyo yon. Ibibigay ko ang link. Paano ba? Para makita nyo yung full video ng na kung paano ba magta-traffic sa online business or sa offline business man yan, o inattach mo yung negosyo mo sa online, gumawa ka ng website na makapag-catch ka ng traffic or makakaengganyo ka ng tao na makilala yung business mo. Parang ganun. Nagka-error ako dito. Ano bang problema? So guys, okay, pag may katanungan kayo, mag-comment na kayo dyan sa comment box natin. Okay. Mag-comment kayo dyan sa baba para mag-greet ko naman kayo. Para mag-greet ko kayo view live. So, may comment tayo dito. Ano ba to? Uy, si Marjan Tronco. Thank you. You're so excited pala sa live video natin ngayon. So, guys, mag-comment lang kayo kung may mga katanungan kayo dyan sa tungkol sa business niyo na gusto nyong masagot natin. Pwede kayong mag-iwan ng or maglagay ng question dyan. Okay. So, bakit ako napunta dito? Ano nangyari sa website ko? Okay. So,
My God. So, sana ba tayo? Okay. So, yun nga. So, yun nga, yung sabi ko nga na kailangan maraming nagbibisita sa inyo, maraming nakikita yung kung halimbawa nag-advertise kayo ng business nyo sa inyong business ngayon. So, kung nag-attach man kayo sa internet or kinoconnect nyo sa internet para makita at makilala ng ibang tao yung business nyo, pwede nyo gamitin ito. Pwede kayo magamit ng traffic. At kung malaman mo at kung matanong mo man at kung matanong sa isipan mo kung saan mo makikita yung traffic, dito lang yun sa community namin. And then, comment mo lang dyan sa baba kung paano mo makukuha yung access ng traffic. Pwede ko siyang ibibigay sa iyo on the way. Basta mag-comment ka lang dyan sa baba para mabigay ko. Actually, nabigay ko na pala yung parang access ata ito. Sige. Okay. Maraming strategies para magka-traffic ang website mo. Matutunan mo yon mga iba't ibang traffic generation strategy. Kung magko-comment yan sa baba, bibigay ko sa yung link. Yan ang sabi ko kanina. Kung gusto mong matutunan pa talaga, kung gusto mong malaman talaga kung ano yung traffic. So, meron kaming sa traffic, ang pagkakalam ko sa traffic, meron siyang 30 TIP or 30 days traffic implementation program. Parang doon mo malalaman kung paano magkaroon ng maraming traffic sa website ng online business mo or sa offline business mo na ginawan mo siya or nag-advertise ka sa online or nag-advertise ka sa online. Parang ganun. So, ang pangalawa, ito na yung sinasabi ko kanina, sales funnel or system and process. Ang isa pang very important element namin ng online business ay ang sales funnel. Ano ba yung sales funnel? Excuse me. Sales funnel ay ang step-by-step process na kailangan pagdaanan ng mga prospect or sales funnel ay ang step-by-step process na kailangan pagdaanan ng mga prospect hanggang sila ay maging customer. Bakit sa mga offline business, 'di ba, kailangan ng mga customers, prospect, kailangan ng mga tulad din sa solo business, mga tindahan-tindahan, mga ganyan. Kailangan mo ng customer, syempre, para may bibili sa products mo na binibenta mo. Gamitin natin yung fast food analogy natin kanina. Sabihin natin na gusto mong mag-order ng burger meal. Bago mo magawa yun, may step-by-step process ka munang pagdadaanan. Una, syempre pumasok ka sa pinto ng fast food. Pagkatapos, pipila ka sa counter. Syempre, hindi ka naman makaka-order kapag hindi ka pipila, di ba? Unless na lang kung lalapitan ka ng waiter at tatanungin ka ng order mo. Pero ang step-by-step talaga ng business is ganyan talaga. Pagkatapos mo pumila sa counter, pipili ka ng mga orderin mo. Pagkatapos, magbabayad ka ng pera sa cashier. Tapos, saka, isa-serve sa'yo yung pagkain na binili mo. Yun na yun.
Yun yung step by step din ng business. Ang business ng fast food. Yung mga pinagdaanan mo yun, bago mo makain yung burger meal. Or yung mga pinagdaanan mo yun ba? Or yung mga pinagdaanan mo na yun, bago mo makain yung burger meal. Ang tawag doon ay sales process. Sa online, or sa business, sa online namin, or sa online business mo, or halimbawa, sa offline business mo, meron ding sales process. Meron ding step-by-step process na nadadaanan ang mga customer bago nila mabili yung products na gusto nilang bilhin. May step-by-step process na dadaanan mga customer bago mo maibenta ang mga products mo or bago ka step by step nga. May step by step silang gagawin bago nila bago mo maibenta ang mga products mo at bago ka kumita. Ito yung mga typical process na dadaanan ng mga tao bago sila makabili ng products mo at maging customer mo. Syempre, para to sa mga online business or yung gumagamit ng website para sa kanilang business. Ito yung step na pagdadaanan ng mga customer nyo or let's say customer mo na gustong bibili ng mga products mo. Una, syempre, register an email and enter a website. Diba? Ganun din pag gagawa ka ng website, diba? Kailangan ma-register ka muna para ma-follow up mo sila, diba? Syempre, pagkatapos na ma-register nila, syempre, makikita doon may papakita ka na video na presentation or mag-read ng product description. Pagkatapos niyan, may ibigay ako example nan sa ganyan na for example, gumawa ka ng vlog para sa business mo. Syempre, kailangan mo lagyan muna ng register email, di ba? Tapos lalagyan mo ng watch video presentation or read a product description, di ba? Syempre, pagkatapos na panood yung video or nabasa yung product description mo, syempre hindi mo naman gusto, 'di ba, na titingin lang sila ng video mo, babasa lang sila ng presentation mo. Syempre, goal mo rin na mabentahan mo sila or mabili nila yung product na gusto nila. Tapos nyan, mag-order ng product sila. Kasi nagustuhan nila ng product mo dahil sa ginawa mong presentation or description. Pagkatapos ng order the product, process sila ng payment or process the payment at tawag dyan. Syempre, doon mo na makakatch yung sabi mong goal na kumita ka. And then, the last, delivery of the product. Kailangan may mga ganyan process din ng online business mo. And you need a sales funnel para dyan. Sorry, nawawala yung boses ko. I'll be honest. Yung pag-set up ng ganyang klaseng process, masakit sa ulo. Tusin. Siyempre, masakit din sa bulsa. Mukhang simple lang yung proseso, pero napakadaming challenge kung isi-set up mo siya from scratch. Yun nga, pag isi-set up mo siya from scratch. I remember nung
ginawa ng partner ko or sinet ng partner ko yung sales product ng business ng community namin or community natin kung kasali ka man sa member ng community. Inabot siya ng ilang buwan. Halos inabot pa siya ng 1 taon. Ang dami kasing kailangan gawin, kailangan aralin, kailangan i-memorize, kailangan i-trial, kailangan mo pa mag-trial and error. In short, hindi siya naging madali. Pero don't worry. Dahil ngayon, madali na lang siya. Kasi, yun nga, gawa na. Ang gagawin mo na lang, gagamitin mo siya sa business mo kung ano man yung business mo. Dito sa community namin, i-share ko sa inyo, yung system na ginawa niya, yung sales funnel na ginawa ng partner namin, ay para talaga ito sa mga taong nahihirapan sa business. Lalo na sa offline, sa ML marketing, or sa iba't iba, or etc. or sa marami pang iba. Ang ginawa niya dito is done for you sales funnel, building a follow-up system, done for you sales presentation, na hindi na ikaw yung magprepresenta, done for you sales process, at done for you sales product delivery. Para ikaw, hindi mo na kailangan mag-aksaya ng habang panahon. Kasi pag ikaw gumawa ng sales funnel mo, di ba, mahirap. Kaya nga ginawa niya tong system na to para ikaw, hindi mo na kailangan mag-aksaya ng habang panahon. At hindi mo na kailangan maghirap sa paggawa ng sarili mong sales funnel, sa sarili mong website. Ang ganun. Ang pangatlong key, sales presentation. Ano ba yung sales presentation? Para sa inyo. Comment nyo nga. Comment nyo nga dyan sa box na yan kung ano yung comment nyo nga yan dyan sa chat box kung ano yung magkakaintindi nyo sa sales presentation. Kasi sa akin, yung sales presentation, kung sa offline pa ako, i-share ko sa inyo yung experience ko nung nag-offline ako kasi nung offline ako sa offline marketing ko, napakahirap talaga mag-present. Sabihin ko sa inyo honestly, 100%, 'di ba? Yung mga networker diyan, 'di ba, mahirap mag-present, 'di ba? Mahirap makipag-usap sa tao, harap-harapan, hindi mo siya kilala. Makipag-usap ka, makipag-halubilo. Siyempre tayo mga Pinoy, 'di ba, mahihiyain. Wag pala kaibigan tayo, pero 'di ba mahihiyain tayo mga Pinoy? Itong sales presentation na ito yung magsisilbing TV commercial ng business mo. Ito yung magbebenta ng mga products mo or mag-o-offer or offer mo. Ang main purpose ng isang sales presentation ay papakita sa mga tao yung mga benefits ng products mo. At kung gaano kalaking value ang makukuha nila pag sila ay bumili. Diba? Tama? Nakapanood ka na ba ng home TV shopping? O kaya yung mga shopping ng ABS-CBN? Sa mga shows na yan, may mga products sila na hina-highlight. Pinapakita, dinedemo sa show yung mga iba-ibang products, diba? Parang ganun tong sales presentation. Number 4, follow-up. Sa mundo ng internet marketing, may kasabihan na future is in the follow-up or FITFO in short. This is 100% true, di ba?
Mag-comment lang kayo dyan sa chat box if hindi kayo naniwala. Pero I'm sure, based on my experience, this is true talaga. According sa isang system research na ginawa, karamihan ng mga customer ay magdi-decide na bumili between sa pang-5 beses or sa 5th at pang 12 beses na exposure nila sa offer at products. Nga, tanongin ko nga kayo, mag-comment nga kayo dyan. Nangyari na ba sa inyo na isang beses nyo pinakilala yung products nyo? Isang beses na sinabi natin isang beses na nakita yung products mo, sabihin ba natin na at saka bago yun sa kanya, masasabi niya ba na bibili agad siya? Di ba hindi? Siyempre, tatanungin pa niya yan, ano ba yung tulong niyan? Ano ba yung makukuha ko dyan? Ano ba yung makakatulong sa sarili ko niyan? Or sa buhay ko? Sabihin ko sa inyo, bihira lang yung bumibili ka agad kung first time nila makikita ang product or service, lalo na pag sa internet ang transaction, di ba? Kaya kailangan na paulit-ulit mong i-follow up ang mga prospect mo hanggang sa sila bumili. Aray ko. One of my mentors, sabi nga ng isang mentor ko, follow up mo until they buy, until they die. Until they die. Diba? Kakatawa, diba? Follow up mo. Follow up until they buy. Or until they die. Pero kung intindihin po natin, napakaganda talaga. Sabihin natin, ipresenta mo, ipakilala mo na pakilala yung products mo para makabili yung prospect mo. Yun yung sabi nga, diba? Until they die. Follow up until they buy or until they die. Pero seriously, ang ibig sabihin nito ay follow up mo hanggang maging customer mo sila. Or kaya naman, mag-decide sila na mag-decide sila na mag-unsubscribe at sabihin nila na this is not for me. Ganito mo din siya isipin. Selling product online, para kang nanliligaw. Diba? Tama mga offline dyan? Offline or mga marketers natin? Na isipin mo palagi, selling product online, para kang nanliligaw. Imagine, naglalakad ka sa mall, tapos may lumapit sa'yo na hindi mo tapos first time mo pa lang siyang nakita. Hindi mo alam ang pangalan niya. Hindi mo alam yung pangalan niya. Tapos tinanong niya sa'yo, will you marry me? Ano isasagot mo? Of course, you will say no. Kasi hindi mo pa siya kakilala. Ganun din sa internet business or offline business. Pag first time pa lang nila makikita ang business mo, majority of them ay hindi kagad bibili. Ang pagkakalam ko, very small percentage will buy. But most of them ay kailangan makilatis or makilala muna ng mabuti ang product or ang company mo. Diba? Tama? Kaya nga, napaka-importante ng follow-up. Parang yung mga lalaki natin dyan, siguro makaka-relate ka nito, or mga kakapwa ko, syempre hindi ko kahiya ng sexual ko. Mga kapartner natin tomboy dyan, na networking din. Isipin nyo palagi, parang liligawan nyo muna sila hanggang mapasagot nyo sila ng yes. Lagi nyo yung tatandaan.
follow up nyo lang ng i-follow up. May mga tools ka na pwedeng gamitin para automatic mo ba-follow up yung prospect mo. Kung gusto mo. Mayroon kami mga automatic tools na pwede namin ibigay sa inyo under offline man kayo or online. Na pwede nyo gamitin automatic. Automatic nyo na mapa-follow up ng mga prospect nyo. Ang tawag sa tools na ito ay email autoresponders. Later on, mapag-aaralan nyo din ito mapag-aaralan nyo din ito kung gusto nyo talaga malaman kung ano yun. And pag nag-qualified ka na gamitin yung at kapag meron din kami mga steps bago mo malaman kung ano yung mga autoresponder. And doon namin mababase pag nag-qualified ka na gamitin ng apps. We will also help you sa pag-follow up ng mga prospect mo. Pag willing kang malaman talaga kung ano talaga itong email autoresponders. At masasabi ko talaga sa inyo 100% na malaking tulong talaga to sa business nyo. Pakilala ko muna sa inyo yung mga products namin. In our online business dapat, or in your online business, dapat may value ka din na i-offer sa customer mo. Exchange of their payments, parang ganun. Parang katulad ng example natin kanina na bumili kayo ng burger sa fast food. Syempre, nagpila kayo. Bago nyo makain yun, babayaran nyo pa. Pagkatapos nyo na bayaran, bipili pa kayo or isi-serve pa sa inyo bago nyo pa yung nakuha. Parang ganito din. Na ito sa products mo kailangan may i-offer ka talaga sa customer mo na exchange of their payments. Of course, syempre wala ka naman nakikita ng negosyo na nagbenta hindi nagbayad yung customer, di ba? Para sa mga online networker, kung agree kayo dito, ito yung mga iba't ibang types ng products ng community or kahit sa ibang tao or sa online business. Pwede kayong magbenta ng mga products na pwede mong ibenta online. Yung mga pinaka-common. Katulad ng physical products. Example, gadgets. Diba, may mga supplements. Basic example, selling products. Lazada. Siyempre, nakikita nyo yun yung mga shoes, cellphones, laptop. Mga home materials, lahat nun. Yun yung mga example ng physical products at Kim stores kung familiar kayo. Sa digital products naman, digital products. Example niyan, mga pictures, software, video, mga templates, mga ganun. Best example dyan is Envato. Sino familiar na Envato dyan? Siguro may mga addict talaga sa internet yun. Parang kilala talaga yung Envato eh. Yung mga Team Forest, Audio Jungle, ganun. Yung pangatlo, information products. Ito yung mga e-books, video training courses. Ito yung sa amin. Ito mga isang products din namin yun, mga e-books, video training. Pero ibibigay namin yan mga e-books, mga ganun. Example dyan, Udemy and Clickbank. Others like SAA, subscription of
sa information products and software products. Ito yung dalawa na ito yung nag-range or parang magkalapit sa information products. Or ito talaga yung mga best na mga information products at saka software products. May personal recommendation and favorites sa information products. Ang laki ng pwede mong kitain dito. Lalo na yung mga online. Malaki talaga yung kitain nyo kasi maraming tao sa website. Maraming nagbibigay. Lalo na sa Facebook. Maraming nakikita doon ng mga post. Mag-post sa Facebook. Mga ibenta mo dito. Yung mga katulad na sa OLX nagpo-post sa Facebook. Kaya nga malaki yung makikita kita ng mga community, yung mga online business. Hindi ko naman sinasabi na wala talagang kita yung offline. Kung based lang sa akin, mas malaki talaga yung potential ng kita sa online business. Sabihin ko lang sa inyo talaga. Kasi yung online business, isang post mo lang sa Facebook, halimbawa Facebook, lagay natin. Isang post mo lang sa Facebook, syempre marami na makita, di ba? Bilyon-bilyon pa naman yung millions of people per day, per hour na naglalagin sa Facebook ng sabay-sabay, di ba? Isang click mo lang, halimbawa yung friends mo 100 person, 500 person, 1,000 or more than malapit na sa 5,000, mga ganun. Yung friends mo, isang post mo lang doon, makikita ng, may ibibenta kang cellphone. Isang post mo lang doon sa Facebook, makikita na ng lahat yan. Siyempre, parang mag-i-inquire, sasabihin, magkano yan, di ba? Yun ko yung sinasabi ko sa inyo, na mas malaki yung potential ng online. Pagdating sa kitaan. Kasi maraming nakikita Maraming expose sa picture. Sa offline naman, based on my experience, kailangan mo pumunta ng office, kailangan mo mamigay ng flyers, kailangan mo attend training always. Syempre, hindi naman mawala yung attend ng training. Pero minsan, hindi nagsasako sa free time mo, di ba? Hindi sabihin natin, busy ka, hindi sakto yung time mo, hindi ano ba yan, hindi aware yung mga tao mo. Kailangan mo talaga pumunta ng office. In short, syempre tayo mga Pinoy nakakapagod, diba? Pagod tayo galing sa full-time business natin, full-time work natin. Kung katulad ka ng kaibigan ko nakasambahay, mahirap talaga kasi once a month lang yung day off niya, diba? Ang hirap umanap ng time pag offline marketer ka or offline business yung pinapasukan mo. At kaya nga masasabi ko na iba talaga yung full time at saka iba talaga yung iba talaga yung stage ng online marketers at saka sa offline marketers. Kasi masasabi ko sa inyo talaga na malaki talaga potential na makikita ng mga tao yung products mo kasi isang post mo lang, example na ngayon, di ba, yung post mo sa Facebook, makikita agad ng mga tao, makikilala agad ng mga tao kung ano yung binibenta mong products, di ba? Parang ganun. So, quick review lang po tayo. And always remember, guys, internet business is very simple. Similar ito ng mga traditional business.
Mga 5 case elements na pwede mong gamitin sa iyong business. At yung mga rason bakit nagsa-successful yung mga online networker na internet business ay traffic. Pangalawa, sales funnel. Pangatlo, follow-up. Pangapat, sales presentation. And last, of course, products. Sales funnel ay ang step-by-step process na kailangan pagdaanan ng mga prospect hanggang sila ay magiging customer. Di ba ang dali maintindihan ng online business? Madali rin intindihan na itong video na to na binigay ko sa inyo. Pwede nyo rin gamitin ito sa offline business nyo. Pero, alam mo, karamihan sa mga online business owners, walang ideya sa mga yan. Sabihin ko talaga sa inyo, wala talaga mga ideya yung mga online owners about sa mga ganyang idea. Alam mo ba na 95% ng mga online business ay nagfe-failed? Nagfe-failed sila dahil hindi nila nalalaman kung ano yung mga key elements or ano yung mga strategy na kailangan gawin para magkaroon ng successful na online business. Magkakaroon sila ng secret or magkakaroon sila ng strategy, yung mga strategy na magagamit sa kanilang business. Pero ikaw, dahil andito ka ngayon, nanonood, at tinapos mo tong video ko, video training, hindi ka matutulad sa mga failure. And congratulations for completing my video. I think in the next video, gagawa ko ulit. You will learn what does the rich business owners that have, what does the rich business owners have that employees don't. Why system is so very important to any business. At ito yung pinaka gustuhan ko sa lahat na natutunan ko. How to shortcut your online success by leveraging a proven system. So, maraming salamat sa panonood ng video ko na to, na live video. And I'll see you in the next